Hello, good morning. Kamusta mga kapatid? Kamusta mga sisters? Ito po ako, nagbabasa po ako ng Bible this time. Supposedly, meron po tayo sanang BS, but kahapon nga po kagabi ay naisip-isip ko na today is Friday. Sabi nga nila ay Good Friday. Although, everyday is good naman na po. Pero, binigyan ko lang po talaga ng panahon at pagkakataon po ang bawat isa sa atin na mabigyan po ng daan yung pong mga kanilang gagawin. Baka sila ay may pupuntahan, gagawin o anuman na binigay ko na po itong araw na ito na po. Kaya sabi ko po ay resume po tayo sa Monday. But ganun pa man po, bilang pagpapaalala po sa atin sa Lenten season na po. Of course, we are not after the tradition. Hindi na po tayo nagtatradisyon na po. But even Christians po, they have a biblical basis po, no, na talagang ang mga pangyayari po sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo ay talaga po namang ating naunawaan ang totoo, not by tradition, not by hearsayings or kwento ng ating mga lola't lola o narinig natin, but ito po ay patungkol po talaga sa totoong buhay na nakaayon po sa Biblia. At ito pong aking gustong i-share sa inyo, just a very short message po, no, na matatagpuan po ito si John. Yan po, John 4, sa Tagalog po ito, verse 24. Na po ang sabi rito, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Salamat sa Panginoon sa umaga na ito. Mga kapatid, ito pong verse po na ito na ating binasa ngayon na patungkol po, no, sa ating Panginoon na sinasabi nga po sa John chapter 4 verse 24. Ang sabi po ay God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Po, sambahin daw natin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Ang tanong, kapag by Spirit nakikita natin? No. Kapag by Spirit ating nahihipo? No. But by faith, sabi nga, ano ba ang definition ng faith? Ang faith ay katibayan ng mga bagay o anumang sitwasyon na hindi pa natin nakikita o nangyayari ay ating pinaniwalaan na, ating tinanggap na. Kaya po ito po ay connected po dito sa ating pag-uusapan ngayon dahil John 4:24 ang sabi ay, ang Diyos ay Espiritu. Bagamat hindi natin pa nakikita ang Diyos ng face to face, maliban sa mga sinasabi nga na ang makakakita lang sa kanya face to face ay yung mga nandoon na sa kabila na po. Sabi at ang mga tunay, no, na mga nagwo-worship sa kanya, sumasampalataya sa kanya ay dapat na siya ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pag sinabing Espiritu at katotohanan, ibig sabihin ay katotohanan ng kanyang salita, katotohanan ng kung ano yung kanyang mga attributes, character niya, yun po ang ating paniniwalaan. Amen. So, ngayong umaga po, hayaan po ninyo na magbahagi po ako kahit na maikli lamang po bilang ating reflection po for this Lenten season. From John 4:24, God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Napakahalaga po ng dalawang bagay na ito, ating dalawang salita, spirit and in truth. Na po, nakadalasan po nung hindi pa tayo Kristiyano, ay hindi po natin naintindihan ito. Basta alam lang natin ay may tradisyon, once a year, lahat ng mga event, tradisyon po ay nagaganap po sa loob ng isang taon. At isa nga po itong sinasabing mahal na araw o Holy Week, Semana Santa, Quaresma, whatever they call it, no? But ano po yung nawawala? Ang spirit at ang katotohanan. Ito pong katuruan na ito ay ito pong teachings na ito come from Jesus' conversation with a Samaritan woman. Ito po,
Samaritan woman, tignan po natin dito. Ang sabi rito, sabi po dito, sa verse 23, ito po yan. Sabi dyan ay, tignan natin po, 23, ito. Sabi dito, subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang nais ng Ama. Amen? So bakit hindi natin gawin kung ano yung makakaglorify sa ating Panginoong Diyos? Ito ang sabi, ito ang pagsambang ninanais ng Ama. And 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So nabanggit po kayo na natin na ito po ay conversation between Jesus and the Samaritan woman. No, ine-emphasize na sincere, heart-led worship in spirit, rooted in biblical or reality truth. No, ito po yung katotohanan laban sa mga ritual, ritual na katuruan. Po, ang sabi dito, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas. Mesiyas means tagapagligtas. Po, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. So sabi ng babaeng Samaritan, po, na alam daw niya na meron darating na tagapagligtas, natay daw nila. At ang tawag daw doon ay si Kristo. Kasi hindi niya alam na ang kanyang kaharap at kausap ay mismong si Kristo na. Po, sabi ng babae, pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. So lahat ng bagay ay ano? Lahat ng katotohanan. So, sabi sa verse 26, sabi ni Jesus, akong kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy. So diniretso siya ni Jesus, no? Yung mga sinasabi mong yung hinihintay kang Mesiyas na tagapagligtas, ako yun. Eto, kausap mo ako ngayon, sabi ni Jesus. Sabi sa verse 27, dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila na makita nilang nakikipag-usap sa Jesus sa isang Samaritana kasi po hindi dapat nakikipag-usap talaga. Ang mga Diyos sa mga Samaritana po, nakita ng mga disciples sa mga alagad ni Jesus, bakit sila nakikipag-usap sa isang babaeng Samaritana? Po, ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae na ano ang kailangan ninyo? No? So yung mga disciples na parang sila ay nabigla at hindi sila nakapagsalita. Hindi man lang nila itanong, kahit gusto nilang itanong, hindi nila nasabi sa babae na anong kailangan ninyo? Ba't yung kinakausap tong aming guro na si Jesus, no? At wala rin namang ni isang nagtanong sa mga disciples niya, bakit niya naman kinakausap ang babaeng to, no? Bakit siya kinakausap? So walang naglakas loob na magtanong. So ang tong babaeng ito ay natapos sa kanilang ang eksenang ito, ang babae, iniwan ng babae ang kanyang banga kasi po ang babae Samaritan umiigib ng tubig sa balon na po. So sa kanyang excitement, siya iniwan niya ang tubig na kanyang inigib sa banga at siya ay bumalik sa bayan. At sinabi niya sa mga taga roon sa kanila, halik kayo. 29 verse 20, halik tignan ninyo ang tao nagsasabi sa akin ng lahat ng ginawa. Ang lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo kasi sinabi po niya sa kanya, kilala kita eh. Alam ko ang buhay mo. So nagtakatumbay ito, ba't alam, ano ba to? Manghuhula ba to? No? Propeta ba to? Pero sinabi ni Jesus sa kanya na ako ang inaantay niyong tagapagligtas. No? Kaya sa excitement ng babae ito, siya ay nagpunta sa kanilang lugar at kanya pinamalita. No? Sa verse 30, kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. So lahat ay excite. Talaga ba? Talaga ba? Nandiyan siya? Sino? Kipuntahan natin. Lahat ay naki-show sa pumunta doon kung saan si Jesus pumunta sa lugar na yon. Na po. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabbi o Rabay o ibig ay guro, master. Sabi niya, kumain na ba kayo? Alam niyo ba sinagot ni Jesus? Kasi nag-worry yung mga disciples niya, yung mga alagad niya kung kumain na si Jesus. Ano? Alam mo ang sinagot ni Jesus? Verse 32, ako'y may pagkain hindi niyo nalalaman. Kaya't nagtanong-tanungan ang mga alagad, may nagdala kayo sa kanya ng pagkain? So sa mga disciples ito, literal ang kanilang pagkakaunawa sa sinabi ni Jesus na ang kanyang pagkain ay hindi ninyo alam, no? Kaya akala ng kanyang mga alagad, kumain na, no? Pero hindi nila kung ano kinain, no po? Kaya muli sinabi ni Jesus, verse 34, sinabi ni Jesus sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ang kalooban ng sugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. So, ibig sabihin,
ito ay spiritual. Spiritual ang ibig sabihin ni Jesus ng kanyang spiritual food, no? Para siya magkaroon ng spiritual strength and spiritual task na pinagagawa ng kanyang ama, ay ito pa rin ang kalooban, no, ng ama. Yung task niya na siya ay magkatawang tao, siya ay pumunta sa mundo, at ito pa rin ang kalooban ng nagsugo sa kanya na kanyang ama, tapusin ang pinapagawa sa kanya. Ano ba pinagagawa sa kanya, no? So, verse 35, hindi ba sinasabi sa inyo, 4 na buwan na lang at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin nito, no po mga kapatid, no? Sabi dito ni Jesus, no, 4 na buwan na at anihan na. So ibig sabihin, ito ay hindi literal. Ito ay isang pinahalimbawa ni Jesus na malapit na yung anihan, malapit ang harvest time, no? Sabi ni Jesus sa kanila, no, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ano ibig sabihin? Malapit na ang pagdating ng Panginoon at kailangan ng umani, anihin, no? Ibig sabihin ay dapat na tayong mag-proklama, no? Mag-declare ng salvation, gospel, ng good news sa mga tao, no? Kailangan sapagkat malapit na, hinog na ang trigo, no? At handa ng anihin. Verse 36, ang umaani ay tumatanggap ng tunay, ay ng buhay na walang hanggan, no? At kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at umani. Bilang mga Kristiyano, kapatid, tayong mga Kristiyano, we are commissioned to go and preach the gospel. Tayo yung instrumento upang umani, mag-share ng gospel. At yung mga inaani, no? Ito yung mga inaani na hinog na ibig sabihin, pwede na natin silang puntahan at share ng gospel o mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon. No po? Huwag tayong mag-aksaya ng panahon dahil sabi dito ay hinog na. So ibig sabihin, tayo, mga tao, nagsishare ng word of God at yung mga tao nakakarinig na po at tumanggap na po sa pananampalataya nito, both of them will benefit na po the salvation, no, the favor, no, that God prepared na po. Ang umaani ay tumanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Hindi po ba John 3:16? Karoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya binigay niya kay nag-iisang anak na si Jesus upang ang sino mang maniwala, sumampalataya sa sinasabi ng salita ng Diyos dito at sa word of salvation, na po ay tinanggap mo ito, ikaw ay maliligtas mula sa kapahamakan o apoy ng impyerno. Sabi dito, kaya't ang magkasamang ang nagtatanim at umaani. Dito magkakatotoo ang kasabihang iba ang nagtatanim at iba ang umaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani na kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya, sa akin ang lahat ng aking ginawa. Sabi ng babae kasi, di ba? Sinabi nung nagpakilalang Kristo, no, na siya ay nakilala niya ako, kahit niya ako kilala. Lahat umugma. Ibig sabihin, may something talaga nakakaiba kasi nakilala niya ako at alam niya ang buhay ko, no? Kaya't may something talaga, hindi siya ordinaryo, no po? Kaya't pumunta silang lahat kay Jesus at pakiusap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. Amen. So yun po, no? Ito lang po yung pinaka-background po, no, para mas maintindihan po natin na po ang ating pong message for this morning. So ang primary verse po rito ay sa mahaba po na ating binasa, ito ay ang kunin po natin ay itong John. Ayan, po John. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay marapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. So ang primary verse po, no, for worshiping in spirit and in truth is in this verse na po. Again, God is Spirit.
And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Tandaan po natin yan. No po? And this teaching comes from Jesus' conversation with the Samaritan woman, the emphasizing sincere na po and heart worship po, na ito po ay nakaugat in biblical reality. Tandaan po ninyo yan, na po dapat meron po tayong proof or biblical reality. Hindi po kinagisnan, hindi po dahil sa itinuro kay maliit pa, kundi dapat mismo sarili natin. Hindi po galing sa iba kung kanino to, kundi tayo po mismo ang makadiscover ng katotohanan po. Kaya meron nga pong Bible, na po this is the Bible, no? Upang tayo mismo na po ang makaranas, no, ng tunay o ng katotohanan sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang makikita po natin itong aspeto po, no, ng sa John 4 verse 24 po na ating binasa, ayan po, no, ay unang-una, tanda po natin, God is what? God is Spirit. God is Spirit. Ayan po, no, ang Diyos ay Espiritu. Apo, ang Diyos ay Espiritu. Apo, God is Spirit. Kaya pag sabing Spirit, God is not limited by physical location. Karamihan kasi nung di pa tayo born again Christian, na mas naniniwala tayo na ang Diyos ay material. Paano? Kasi binubuhat natin yung rebulto, nililipat-lipat natin kung sa ating gusto ilagay, piniprosesyon natin, ating iniyukuan, we bow our heads, no? And we carry them, lalo na ng mausing Santo Niño na sinasayaw, pinaparada, no po? Again, we respect religion, but we do not believe in religion, because kahit cover to cover ng Bible ay hindi mo makikita ang salitang religion na magliligtas sa'yo. Hindi pagdating sa Judgment Day, kapag tayong lahat ay namatay na, nandun na tayo sa harap ng trono ng Diyos, hindi sa trono ng Diyos sa atin. Anong religion mo? Sabihin ba na, ay, nung ako pa ay nabuhay pa, ako ay Katoliko. Nung ako ay nabuhay pa, ako ay Iglesia ni Cristo. Nung ako ay nabubuhay pa, ako ay Saksi ni Jehovah. Ako ay Sabadis ko. Ano, hindi tatanong sa atin eh. Walang ganun eh. Kung hindi, ay tatanong sa atin, anong ginawa mo ikaw ay nabubuhay pa? Although God knows, no, alam po niya. No po? Ibig sabihin, linawin po natin, ang born again Christian po ay hindi religion. Paulit-ulit po natin narinig sa mga preaching siyan. Kahit ako, ilang beses na din po na-exhort dito, na religion, that born again is not a religion. No po? Ako tanongin, anong religion mo? Ako ay Katoliko. Katoliko akong pinanganak, Katoliko akong nabinyagan. Ako ay Katoliko, hindi mo na matatanggalin. Pero, ang sabi ay na born again. Binago na ako, no? Nung binago anong binago? Binago na aking pananampalataya. Pero, nandyan yan, no? Halugugin mo sa mga, kung saan ka bininyagan na simbahan, baptismal mo, birth certificate mo, kagad yan, Catholic, no? Bali, wala na yan. Kasi ang totoo, anong totoo? Yung kasalukuyang buhay mo, na born again means change in spirit, no? Born again means renewal. Binago ang pananampalataya mo, binago ang paniniwala mo, binago ang buhay mo. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino man nakipag-isa na. Ibig sabihin, ang sino man tumanggap kay Jesus as Lord and Savior, ay binago na. Siya ay bagong nilalang na. Ang lumang pagkatao niya, ano ay lumang pagkatao? Yung mga ugali natin nung tayo ay hindi pa natin alam ang Word of God. No? Lumang pagkatao natin ba? Magagalitin, maiinisin, minsan selfish tayo, madali tayong mainis, madali tayong makipag-away, no? Wala tayong concern sa kapwa, no? Wala tayong pakialam, ngipin sa ngipin, mga ganyan, no? Ngayon binago na eh. Kakaiba yung, ibig sabihin, born again is change in spirit, change of heart, change of mind, na po. Kaya ang dami nagtataka. Ba't biglang nagbago? Yung dating laseng ko hindi na uminom, yung dating adik nagpatino na, no? Tapos yung mga nakulong, no, na naborn again sa loob ng kulungan, paglabas naging pastor na, kasi ganun yun, no. Merong kapangyarihan, no, ang pagiging born again. Ito ay hindi mo ma-acquire sa pamamagitan ng pagsimba linggo-linggo, sa pamamagitan ng na-share ka ngayon, kinabukasan matino ka na, hindi, because hindi overnight ito, no. Ang mahalaga lang ay tanggapin natin, no, ang sinasabi ng huwag nating kontrahin, no? Kasi ang kumukontra dito ay hindi anak ng Diyos, no? Ang sinasabing ang Diyos, Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo, ako ay bagong born again pa lang. Guilty ako dito eh. Sabi ko, ang dami ko mga santo. Alam po yung mga kapatid na itatanong, kakaiba po ang aking testimony. Dati po ako tawag religyosa,
Ako po ay faith healer. Ako po ay spiritista, faith healer, divine healer, lahat po. Dito po sa Angono, napakarami po nagpapagamot sa akin. Kilala po ako bilang manggagamot po, no? Alam niyo ba, pag masok ka sa bahay ko, magugulantang ka. 6-footer po ang aking mga santo. Pasadya po ito. Po, ang dami kong santo, ang dami kong rebulto, at lahat yan niyayakap ko. Lahat yan inaalagaan ko. At naghihimala po. Panahon ni akala ko siya naghihimala. Yung pala, nasa isip at pandaraya lang po sa akin ng kaaway. Pero hindi po totoo. Na po. At isinuko ko sa kanya ang mali ko pananampalataya at nagbago po yung buhay ko. Naging maayos. Kasi nung araw po, ang dami ko natutulungan tao, hindi ako nagpapabayad. Kahit gusto ko interviewin sa TV, hindi ako nagpapa-interview. Kasi nga po, pag-aakala ko talaga ay nasa katotohanan ako. Actually, ang testimony po talaga ay talaga kaiba. Magugulat po talaga kayo na po. Talagang ako ay nagkaroon ng mga kaibigan, mga duwende na po. At sa mga duwende na ito talaga ay talagang nakakausap ko, no? Ang hirap paniwalaan, di ba? Pero totoo po ito, totoo po talaga to. Nakakausap ko, nuturuan lang ko anong gagawin ko. Kaya po ang tao po sa labas ng bahay, madaling araw pa lang, madili pa nakapila na po, napakahaba po ng pinito sa pag-abang po ng pagbukas ng pintuan ng bahay namin upang isa ko silang gamutin. At katuwang ko nga po rito, katuwang ko ang aking ex-husband. Siya na ay nagbubuntang ngipin, nang walang anesthesia. Ako naman po spiritual po aking pagagamot. Kami pa nagbubuntang ngipin, walang anesthesia. Kilala po kami dito sa Rodriguez po. Kung inyong search na po, kila po. Pero ngayon ako naging born again, napakarami po talagang mga tao ang nagulat na po at nila matanggap na from being spiritual, divine or faith healer, ako po ay iniwan ko to at isinuko ko sa Panginoon at doon po nagsimula ang pagbago na aking buhay. Mas lalo po ako naging mapayapa na po, napalaki ang mga bata ng maayos na po at ako naglilingkod sa Diyos ngayon bilang isang tagapagturo po ng salita ng Diyos na po. Now, back to our topic na po. God is spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Na po. Kaya nga tandaan po natin ang Panginoon. Ang Diyos ay hindi limited po ng physical location. Kasi kung tayo ay dating panampalataya, yung luma nating faith, di ba? Ay ayoko, nilipat ko to sa sala, ilipat ko tong rebulto, ilipat ko to, itong litrato. Napakarami kong katuwiran noon. Talaga hindi ka mananalo pag ikaw ay nakipagtalo sa akin na po ako ay nasa hindi pa ako Christian. Ang dami kong sinasabi na po talaga namang dinadaan ko sa kung ano yung talino, kung ano yung gusto ko, no? Ang dami kong binabara mga pastor, binabara ko yung mga, mababait pa nga kayo mga nasi-share ng word, mababait pa nga kayo, pero kung ako ang nakatagpo ninyo noon, barado talaga kayo kasi dinadaan ko talaga sa taray, no po, at sa talino, no? Dahil sa pinagtatanggol ko aking religion na hindi naman nakatulong sa aking buhay pananampalataya, no po. At ang Panginoon po, ang tunay na Diyos, ang buhay na Diyos, Espiritu, ay hindi siya limited ng physical, no po, location. Meaning, kahit saan ka nandoon, no? Nasa bundok ka, nasa beach ka, nasa ka man ka pa, ikay pumikit at inisip mo, ang ating Panginoon ay kasama mo, ay tunay naman na kasama mo talaga. Dahil siya pa Espiritu, hindi kailangan maghanap ka pa ng templo upang lumuhod, upang lumakad ng paluhod, no? Upang magsabit ang mga sampagita, no? At pahira ng kanilang ang alikabok at ilagay sa mukha natin. Yun po lahat ay tradisyon na ginawa ko po dati, no po? At yun po ay pag-aaksaya ng panahon, no po? At sayang na panahon po, no? Sabi, God is Spirit, no po? And ang Espiritu binabagit dito ay it refers to worship, na po, na ito pa ay nag-originate po sa ating sincere na puso, na po sa ating kaibuturan na ating puso na tayo ay tunay na sumasamba sa Espiritu, na po, rather than outward rituals. Sabing outward rituals, yung pang mga tradisyon. Diba ang mga tao, generally, pag Pasko lang sabi, I give love on Christmas Day. Diba? Ay, tapos ang Christmas, hindi na, galit-galit ulit. No, mga mapapride na naman, nag-aaway-away naman. Kasi Christmas lang, kasi ritual nga no. Ngayon, Holy Week, ang daming mga ibang religion talaga na ano yun, nagpipenitensya, sinasaktan ng katawan, no, latay-latay, dugo-dugo. Yung iba mga probinsyang malalayo, talaga namang nagpapapako pa sa krus. Totoo yung literal na pinapako ka lang mga kamay. No, alam niyo yun ay mga tradisyon na ginagawa na taon-taon. So, ibig sabihin, taon-taon ba ganon? Taon-taon ba, si Kristo ba ay taon-taon, no, ay pinapako? Hindi po. According to the Bible, once lang siya. One time lang po ito nangyari. Siya ay ipinako sa krus, namatay, at after 3 siya po ay muling nabuhay at buhay magpakailanman hanggang sa ngayon na po. Kaya mga gumagaya-gaya po ang pag-aakala nila
karamihan po dito ay mga sinasabi, ay makasalanan to, lasenggo to, adik to, gagawa sila, magpepenitensya sila. Pero makalipas lang po ang 2 araw, 1 linggo, back to mas labisyo na po. So walang nabago. Hindi po nababago ng tradisyon ang ating buhay na po. Ang Diyos lamang. Malibang ang sabi ng John 3:3 sa Bible, New Testament, John 3:3, unless a person is born again, no, he will not enter the kingdom of God. Ibig sabihin, malibang ipanganak na muli na po ang isang tao, manampalatay kay Jesus, ipanganak na muli sa bagong pananampalataya tulad ng born again, na po, ay hindi ka makakapasok ng langit kung hindi ka maboborn again. Kaya, ito po yung kahulugan ng tunay na born again. It's not a religion, na po. Kaya nga po, sabi, God is spirit, and we must worship Him in spirit and in truth. So po, doon tayo sa truth naman. No po, ang truth po ay ito po ay patungkol sa worshiping God according to the truth of His Word and the revelation of Jesus Christ. At matagpuan po sa Biblia yan. No po, sa Bible. Kung di ka babasa ng Bible, wala kang malalaman, wala kang madidiscover. Patuloy ka na lamang na taon-taon na lamang pagka Holy Week, pagka Christmas, no? Pagka ganito, lahat ng okasyon, kabisado mo, no? Lahat ng okasyon gusto mong gawin. Kasi nga, practice yun, traditional yun no? Pero wala sa puso. Kasi hindi nagbabago Wala nababago sa buhay natin, no? Ibig sabihin, hindi mo talaga nararanasan talaga ang tunay na pag-ibig ng Diyos, no? Kaya pag may problema, dalating bumaksak. Kapag tayo nalungkot, yung iba marami, kahit nga maraming pera, kahit mayaman ka, kapag ka ng problema, anong ginagawa? Nagsusuicide. Because they do not have the Spirit of God na nagsasabi sa kanila ng Holy Spirit na may hope, may pag-asa, no? Pagsubok lang yan, kaya mo yan. No po? Karamihan dyan talaga, no po, nag-aamok, gusto magpakamatay, rebelde, ang masama lang nagpapakasama. Dahil wala po doon ang Espiritu ng Diyos, kundi Espiritu ng tao at Espiritu ng evil. No po? Kaya sila ay dinadala sa kapahamakan. Sorry, the truth na pag-usapan natin refers to worshiping God according to the truth. The truth is the Word of God. Ito po ang katotohanan. Kung hindi ka magbabasa ng Bible, wala kang malalaman na katotohanan ng salita ng Diyos. Na po, ang salita ng Diyos ay buhay, na po, at ito ay patuloy nagbibigay sa atin ng kaalaman, wisdom, at ang born again po ay experience, no po. Not only had knowledge but also experience po, no. So truth refers to worshiping God according to the truth, no, of word. And habang nagbabasa po tayo ng Bible ay unti-unti po nagre-reveal ang Panginoon kung sino siya at ano ang kanyang purpose, bakit tayo ay nabuhay sa mundong ito. Na po. Kaya nga po, katulad po ng sinasabi sa John 4:23 to 24 na po, ating binasa kanina, ito po from 23. Ang 23 ay ito ang 23 po sabi rito. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga. Today is the time of salvation. Now is the time of salvation. Na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ayaw ng Ama, God Father, doesn't want us to worship Him through graven images like rebulto, larawan, na po, tradisyon. Hindi yun kundi ang sabi dito, di ba? Pagkat ganyan ang uri ng pagsambang nais ng Ama. Ano yun? Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So bakit hindi natin maunawaan? Dahil kasi tradisyon yun Kasi baka itakwil ako ng mga magulang ko kasi mawawalan ako ng kaibigan. Because why? No, because what? Dahil sa tatalikuran mong tradisyon. Alam mo po ninyo, sabi ng salita ng Diyos sa Biblia, huwag mo akong ikahiya, huwag mo ikahiyang katotohanan. Kapag ikinaya mo katotohanan na discover mo, no? Ay, tingin ng taktang panahon, sa paghukom, ikakahiya din kita, hindi kita papapasukin sa kalangitan. Kaya alam niyo po, napakahaba pa ng panahon or napakikli ng panahon. Hindi natin alam kung tayo mabubuhay ng 5 years, 10 years, 20 years, or 2 years. Hindi natin alam. Yung iba nga, ang sigla-sigla, kahit walang sakit, natulog, hindi na nagising. Ang dami ko po kilalang ganyan. Ako pa nagpapacheck up dyan sa Medics Hospital na po, sa Angono. Ako naghihintay ng tawag ng aking pangalan. May pinasok na stroller.
Tapos nung iyak na iyak yung babae, asawa daw niya, natutulog na daw, hindi na nagising. Narinig ko, nakakwento siya. Sabi niya, galing po trabaho yan, at saka wala pong sakit siya, malakas po yan, natulog siya. Tapos nagising siya, sabi niya, medyo dumasakit ang ulo niya, tutulog, dagdagan pa niya yung tulog niya. Pero sabi ng babae, sige matulog ka muna, sabi niya sa asawa niya. Alam niya, hindi na nagising. At pagdating sa ospital, dead on arrival. So ano nangyari? At meron pa po isang kwento sa inyo. Ako nag-Japan po ako pag uwi ako ng madaling araw, tumatago ako sa Pilipinas, sa aking pinsan, may cousin, babae. Sabi niya ganun, mag-aantay na kami sa iyo. Siguro ako mga by 5 a.m. nandiyan na ako, kako. Abangan na lang ninyo ako, sabi ko sa airport. Alam ba ninyo, yung kausap ko na yon, pag uwi ko, hinahanap ko siya. Sabi nung nanay niya, natiyahin ko, namatay na. Ha? Wala pang 2 oras, nakausap ko lang. Bakit? Kasi nga doon, inaidlip. At pagkatapos doon, nakita lang hindi na gumagawa. Hindi na humihinga. Sobrang grabe talaga, no? Kaya, doon mamamangha no? You know, God is good. Huwag mong questionin. Mabuti pala ang Diyos, eh. Ba't nangyayari? Because, meron plano sa buhay natin. No po? Sabi nga, may maagang gumagraduate at meron namang umaabot pa ng 99 years old, 101 years old. Yan, kalooban din natin dapat questionin yan. Kaya hanggat buhay po tayo, isa lang naman ang pinupunto rito, eh. Kay maaga, kay tanghali, kay gabi, kay hapon, or bata man, iba nga bagong panganak pa lang, di ba? Patay na, baby pa lang, di ba? Alam niyo, mga kapatid, no, wala pa ito sa panahon. Kaya ang panahon na pinag-usapan at napalagahan natin ay panahon ng kaligtasan. Kaya kung ikaw ay nakarinig na ng gospel na ito, ng offer ng invitation ng Panginoon na kilalanin mo siya, acknowledge mo siya sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na pag nabagsak ay basag. Binubuhat mo, pero dapat hindi. Dapat ikaw ang kanyang inaangat sa buhay, pinagagaang buhay mo, kinocomfort kanya. Baliktad, siyang ating pinagsisilbihan. Sa pamamagitan ng literal na pagsisilbihan, akala natin ay hindi po ito katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi po katanggap-tanggap ito. Ito po ay isang kinamumuhian po niya. Masakit tanggapin ang katotohanan. No po? Pero sino ang magsasalita? Sabi nga, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng katotohanan. No po? Pero paano ka makapakikinig ng katotohanan at ma-discover mo katotohanan kung wala magsasalita? Sino magsasalita? Diba? Kaya tayong lahat ay obligadong magsalita sa kapwa natin kung ating natagpuan ang katotohanan. Huwag tayong mahiya. Alam po ninyo, ako halos itakwil ako ng magulang ko. Nung ako ay naging born again Christian, kasi napaka-religious po na aking family. Lahat po ng tradisyon alam ng pamilya ko po. No? At ganun din ako. Ganun din po ako, napaka-religious ako. Pero nung oras po talaga na nakarinig ako ng salita ng Diyos, sabi nga huwag na magpatumpik-tumpik. Hinamon ko ang Panginoon, hinamon ko siya. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, sabi ko sa kanyang ganun, magpakahayag ka sa buhay ko. Reveal yourself to me. Alam mo, hindi mo kaya hamunin ng Panginoon. Talagang siya po ay kumilos sa buhay ko. Marami po siyang ginawa. Pinagaling niya ang sakit ko. Nakasakit po ako kasi ng thyroid po na for operation na pinagaling niya. Ako po nag-abroad po ako pero 6 months OFW contract po ako pero 1 month pa lang umuwi na ako dahil nga po di na po ako makagalaw. Ito po ay nagkaroon po ako ng leukemia sa blood. Pinagaling po ng Panginoon yun. Na po. At yung pong, nagkaroon din po ako ng, yung parang naninigas po yung aking spine. Once na yan ay tumigas na po, mula batok po, hanggang likod, hanggang baba. Alam niyo po, hanggang lower extremities ko, hindi po ako makagalaw. Ako po ay hindi nakakatayo, nakahiga lang po. Ako po ay talagang humiga po sa ibabaw ng kumot na makapal at iaangat po ng aking dalawang anak magkabilaan upang ako po ay maitayo. Kahit hindi ako gumagla, biglang pag sumakita talagang grabe, napapasigaw po talaga ako. 3 months po yun mahigit na po at naulit no. Ako po may bendi po akong brace sa leeg. Alam niya po, grabe po yun talaga naman. Pero sa biyaya ng Panginoon, na po, talaga ako po pinagaling niya. At marami pang iba, na po, na ako ay kaniligtas sa mga aksidente, sa mga tiyak talaga na pagkalunod. Marami po no. Kaya po, kung hindi mo tanggapin ng Panginoon, hindi mo paniniwalaan, na po, ang mga himala ng Panginoon. Kasi nung ako hindi pa born again Christian, ang sabi ko, to see is to believe. Kanya po ko katara, paano maniniwala? Prueba muna. Pero hindi po kailangan muna maniwala tayo. Manampalataya tayo na ang Diyos sa Espiritu. At tayo sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Na po, what is the truth? Who is the true God? Diba?
God, Jesus Christ is our God. Healer. Healer natin siya. Savior. Siya ating shepherd. Siya ang ating peace, ating joy, lahat po No po. Pero alam po ninyo, sabi nga hindi to overnight para makilala mo siya agad-agad. Dahan-dahan. Binigyan tayo ng Panginoon free will na po. Kaya tayo ay hindi pwede tayong hilahin at ingud-ngud ang ating mga pagmumuka at mata sa Biblia. Dapat tayo ay may kusa. Kung gusto mo na katotohanan, gusto mo na kapayapaan, sawang-sawa ka na sa problema mo, sa karamdaman mo, sawang-sawa ka na sa problema mo sa pamilya, lagi kang galit, lagi kang hirap-hirap na mo, subukan mo ang alok ng Panginoon, nasambahin siya, tanggapin siya sa buhay mo. Sa buhay mo, bilang Panginoon matagapagligtas. Pag Panginoon, ano yon? Hari mo siya. Siyang hari ng buhay mo. Ang hari ay dapat ikaw sumusunod sa Kanya. Dahil hindi ka ginawang robot upang pindutin ka at sumunod sa Kanya. Marami pong sumusunod na po, pero hindi po mula sa puso. Na po. Again, verse 23, chapter 4 ng John, but the hour is coming, and now, na po, is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship. Yung ibig sabihin nito ng verse 24, John 4:23. Yung binasa natin kanina, ulit-ulitin natin po na para matandaan. Dumarating na ang panibig sabihin, malapit na. The end is near, malapit na po. Naramdaman natin na malapit na ang panahon na po. Sabi nga yun na nga, dapat na ang mga tunay na sumasamba, kung sabi ikaw ay tunay na sumasamba sa Diyos, tigilan natin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, tigilan natin ang pagsunod sa mga tradisyon na walang kabuluhan. Na po, kung di ang sabi, ang isa lang ang gusto ng ating God the Father, sabi niya, ay sumamba tayo sa Espiritu at katotohanan sapagkat, again, to emphasize this, ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Anong uri yon? Na tayo sumamba sa Diyos na po sa Espiritu at katotohanan. Malinaw po iyon. True worship is defined by the heart's posture and naka-align po ito with the Word of God. Dapat po mula sa puso at dapat ay naka-align po sa Word of God na po dito sa Biblia. Buong Biblia po iyan. Dapat po nandyan. Dapat ang sinasabi mo, ang ginagawa mo dapat ay naka-align po sa sinasabi ng Diyos. Huwag tayong gagawa ng mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi sinasabi ng Diyos. Pagka ganun po, tayo po ay nagkakasala. Amen? So nawa po, ito pong maikling ating reflection this Lenten season, Good Friday po. Sabi nga, magbulay-bulay po tayo. Baka naman po tayo ay meron pang tinatago po ng mga anong tawag doon, amulets ba? Minsan nga kahit nga nasa, ingat tayo kasi alam niyo po ang gawa ng kaaway ay sadyang madaya. Ano po, alam niyo po, kahit pagtingin ka sa mga accessories, na po na parang wow, accessories is not part of the spiritual, pero may mga natatago po diyang mga lihim po na gawa ng kaaway natin, ng Satanas, evil. Yung mga amulets, yung mga bracelet, mga winters, mga ganyan. Sabi, ay naku, pag sinuot mo to, yayaman ka, ikaw ay mapapayapa, lalakas ang iyong katawan, magiging healthy ka. Alam niyo yan? Sino ka para magsabi niyan? Binuo mo lang naman yung mga accessories na yan. Kaya pag nakakita ko ng ganun sa online, nagbebenta ng mga ganun, alam niyo po, hindi po ako natatakot na sitahin sila. Hindi ako nangangaway. At nagsisira ang business nila. Pero pinapaalam po sa kanila, sinasabi sa kanila na yan ay walang katotohanan. You are misleading the people. Sabi ko ganun. At yan ay kasalanan sa Diyos. Na po. Kaya sabi ko nga ang tunay na kapayapaan, kalusugan, kalakasan, kagalingan ay nagmumula sa ating buhay na Diyos. Yes? Take note, buhay na Diyos. Hindi yung Diyos-Diyosan na ating pinapatong sa lamesa, sa altar, pinaparada, pinaprosesyon. Hindi po yun. Kasi once na mabitaong mabasag, o ibig sabihin, babasag na ang Diyos natin. Meron pinangatuwiran. Yung larawan na yan, parang magulang ko. Bawa, pinanganak ko, hindi ko nakita magulang ko. Ayan, sabi ng lola ko, ayan ang nanay mo. Hindi ka po paniniwalaan. Ang tanong ko sa'yo, bakit? Anong katibayan mo? Larawan lang yan. Paano nalaman siya talaga? At isa pa, the clear, pinakamalinaw po na paliwanag dito, tao yan paniwalaan mo't hindi na siya yung magulang mo, ito yung kaibigan mo, so be it. Pero huwag natin ikumpara sa Diyos sapagkat ang Diyos po ay hindi natin nabibiro. Tandaan po natin, ang Diyos po ay makapangyarihan. Ang Diyos ay buhay. At kung ibig mong maranasan ang Diyos na buhay na tinutukoy ko sa oras na ito, ay magpakumbaba ka.
Humingi ka ng tawad sa Kanya sa lahat ng mga, hindi lang sa kasalanan, pagkakamali, kundi sa mga nakarang pagsamba mo sa Diyos-Diyosa, sa paniniwala mo. Dahil hindi mo naman alam pa. Kaya ngayon, hindi mo kasalanan dahil, naging kasalanan yun, pero hindi mo sinasadya. Kasi hindi mo pang alam. Pero once na narinig mo na katotohanan na ganito, marami ka na rin ng mga ganito, mga paliwan. Kasi hindi mo pa pininiwalaan. Nagpakatigas-tigas ka pa dahil sa tradition mo, dahil sa bakit takot ka ng magulang mo, kung ano-ano, natakot ka ron. Alam niyo, sabi sa, nakasulat po sa Bible yan, nakasulat, ang sino mang sumunod o unahin, ang sumunod sa magulang, sa kapatid, no, sa pamilya, kaysa sa akin ay hindi para sa akin. Ano ibig sabihin nito? Hindi tayo tinuturuan ng Diyos na maging swail tayo, na tayo maging matigas ang ulo, no, maging prodigal. Hindi. Ang ibig sabihin ng Panginoon, unahin mo siya. Kapag inuna mo ang katotohanan ng Diyos, iaayos niya yung buhay mo. Iaayos niya yung relasyon niyo, mag-iina, mag-aama, pamilya, mag-asawa. Aayusin niya. Because our God is God of order. Kapag ang Diyos ang prioridad mo sa buhay mo, aayusin niya ang buhay mo. Bibigyan kanya ng comfort, ng peace, ng hope, ng love. Yan ang bunga ng Banal Espiritu. Na po, bibigyan tayo ng kapayapaan. Na po, at kahit may problema tayo, may sakit tayo, walang-wala tayo, hindi tayo kayang talunin ito kasi meron tayong divine hope. Alam natin ang Diyos ay nariyan. At nagsisimula po ang miracles kapag tayo ay humakbang sa ating panampalataya na wala tayong mga material na ginagamit. Katulad noon, ako may mga, nakwento ko kanina, napakarami kong mga rebulto, kung ano-ano. Ultimo anghel, sinasamba ko, latang santo. Lunes, ibang patron ko. Martes, ibang patron ko. Merkules, ibang patron ko. Biyernes, Friday, iba-iba ang simang pinupuntahan ko sa buong Manila. Pero wala po eh. Talaga hindi eh. Malibang itong lahat ay binitawan ko, humingi ako ng tawag sa Panginoon at sinabi, Panginoon, pagod na po ako. Ayoko nang gamitin ang sarili kong talino at lakas at mga tao sa paligid ko. Didiretso lang po ako sa inyo. Panginoon, patawarin mo ako. Mga kapatid, no, bakit ito sinasabi? Sapagkat nababurden po ako sa napakarami, lalo sa mga kamag-anak ko po, no po. Kaya tayong mga nakakilala sa Panginoon, tayo ang magpapatotoo. Sa maniwala sila at hindi, ang mahalaga po tayo po ay nakasunod sa Great Commission na ating ipahayag sa kanila ang katotohanan. So mga kapatid, pwede po natin itong i-share itong audio po na ito na audio video na ito sa ating mga isend sa iba nating mga kakilala, kaibigan na ang hirap pong makinig o mahirap silang makontak o mahirap silang makaharap na po. I-share po natin ito mga kapatid. Naniniwala po ako na ito yung pinapasabi ng Panginoon sa araw na ito. Ibig ko lamang pong i-share sa inyo na po na kung tayo po ay mag-share ng Word of God, turuan po natin sila na habang pinapaliwanag po natin sa kanila, meron po tayo hawak na Biblia upang maniwala sila na hindi lang po galing sa ating sarili at sinasabi ko galing po mismo sa salitaan ng Diyos sa Biblia. Na po, ito po yung aking Bible na po. So, kung sino man nakikinig o napasahan ng video na ito, ng audio video na to, ay dalangin ko na maunawaan mo, gabayan ka ng Banal Espiritu at maunawaan mo ang daan ng katotohanan. John 4:16. Ang sabi po sa tingnan po natin na po. Dito. I think 6:14. Hindi po ko nagkakamali na po. Ito. Tapin po natin. Ganyan talaga. Malabo ang mata. Na po. Sabi dito. Yan. Dali lang po Ang sabi po ay 16 pala to. Pero ayun po no. Dali lang po. Alam niyo po, ang four gospels po ay dapat po binabasa po natin para po makilala natin ang ating Panginoon na po. Dahil kung hindi po, talagang tayo po ay maliligaw po. Na po, maliligaw po talaga tayo ng ating landas na po. Sinasabi nga po ng salita ng Diyos na dapat tayo ay aware po tayo na po sa pagbabasa po ng Biblia. Po, ang sabi po sa 1460 po ba? Huwag po ating kakalimutan, ang sabi po sa
John 14:6 na po. Papakita ko sa inyo, mga sis. Nanap ko yung aking salamin kasi na po. Ang aking salamin. Ito po, ang sabi po sa John 14. Yan, ito po, no. Si Jesus ang daan po. Sabi dito, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Po, sabi, I do not worry. Huwag ka mag-worry. Just have faith in me. Yan ang sabi po niya sa verse 6 na po. Ito po, verse 6. Ang sabi po niya sa verse 6 na po. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Anong ibig sabihin nito? Kasi marami pong sinasabi na I have faith in God. Pero may sila mo ay dumadaan muna kung kani-kaninong santo. Sila ay dumadaan kay Virgin Mary, nag-rosaryo sila. Sila ay dumadaan kay San Jose, San Clemente, kung saan sa mga santo. Pero hindi po ganun eh. Po, ang sabi dito, di ba? Sabi ni Jesus, ako ang daan, I am the way, the truth, katotohanan, and life. Sabi, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. No? Sabi ni Jesus yan, siya lang ang way. So, ba't kailangan tayo dumiko-dikupat kung saan? Direkta na po tayo sa Ama. At hindi po totoo, no po, na yung mga si Virgin Mary po, i-respect natin igana kasi siya ang ginamit po bilang physical na nanay ni Jesus po sa mundong ito. Pero hindi po siya talaga ang spiritual na nanay ni Jesus na po. Siya po ay ginamit po, no, upang ipanganak po si Jesus po, no, katawang tao, at gumamit po talaga na po ng isang tao na po. Kaya nga po parang sabi nga, upang ating kalungkutan ay maging kagalakan. Kung may problema tayo, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon ako inyong makikitang muli. Ang sabi rito, si Jesus, ito po yung eksena ng si Jesus ay pakita sa langit. At po, may dagdag ko lang po na po. Talaga sabi niya, isasend ko sa inyong aking Holy Spirit na po. Sabi niya, di ba? Kaya nga po, ibig sabihin, si Jesus po nasa langit na po, pero ang kanyang spirit ay nasa atin. Kaya we should worship Him in spirit and in truth. Hindi naman sinabi ni Jesus na, sige, akit na ako sa langit, babay na, pero pagdating ng panahon, no, gumawa kayo ng mga rebulto, mga larawan, at pwede nyo akong sambahin doon. Hindi po gano'n na po, sapagkat ang sabi nga ay, ipapadala ko sa inyo, no. Sabi dito, tignan natin dito po, no, para maging malinaw po. Ang sabi rito, na po, ano kayang ibig sabihin, no, ng kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita, at pagkatapos kaunting pang panahon makita natin siyang muli. Na po, ano kayang kahulugan nito? Ang sabi ng mga alagad niya. Na po, alam niyo po, tinutukoy po dito ay ang kanyang Holy Spirit na isusugo niya. No po, isusugo po niya ang banal na espiritu po niya na upang tayo po daw ay hindi maligaw, tayo ay gagabayan po, no, gagabayan tayo na po ng banal espiritu niya. Amen. Kaya nga po mga kapatid, kung may nakikinig mo sa oras ito na hindi pa tumatanggap sa Panginoon at naniniwala po tayo na ang mensaheng ito ay narinig mo sa pagkat-ibig ng Panginoon na mabago ang buhay mo sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya bilang Diyos na buhay at hindi ang Diyos na ating binubuhat-buhat at nililipat-lipat ang lugar. Ang Diyos na hinugis mo na parang tao, may mata, may bibig, may mata hindi nakakita, may bibig, nakakapagsalita, may mga kamay, may paangot, hindi naman nakakalakad na po. At sinasabi nga sa Exodus, tingnan natin po, no, last verse po ito na papakita natin po. Ang sabi po sa Exodus 20 na ito po, dito po dito ang 10 utos na po. Ang 10 utos, ang sabi dito, tignan po natin para maniwala po tayo. Ayan po, no? Ayan na po. Dito po tayo sa unang utos, no? Okay, dito po tayo sa, ito po yung 10 utos, no? Yan, 10 utos po yan, no? Huwag, diba? Ayan po na po. At, hanapin po natin dito yung sinasabi ng Panginoon na huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuan ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Okay? Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na saling lahi, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. So, ibig po sabihin ito,
huwag tayong gumawa ng mga rebulto. Huwag tayong umimbento ng kung ano-anong upa ating sambahin. Na po, rebulto, larawan, gawa sa kahoy, gawa sa metal, gawa sa kung ano-ano, wag, no? Alam niyo, sabi rito, sa langit, sa lupa, ibig sabihin, ano man yan, aside from our living God, wag. Sabi pa rito, wag mong yuyukuran, di sasambay. Alam ba ginagawa natin? Pag napapadang tayo sa harapan ng mga simba, di ba, yumuyuko tayo, nagsasign of the cross tayo, di ba? Sabi, wag. Wag mo silang yuyukuran, no? Do not bow. Do not worship them, no? Why? Yahweh is our God, sabi. Sapkat akong si Yahweh, na iyong Diyos ay mapanibugin. He is a jealous God, na po. At ang kasalanan na ginagawa mo sa pagsamba sa mga ganyang, ay minanaw mo pa sa yung kanununo. Ibig sabihin yung sinasabi ko kanina, na tradisyon, kasi tuturo ng ating matatanda, ituturo ng ating mga lola, mga nanay, at sinundan mo, ginawa mo rin. Na po, sabi rito, ang kasalanan ng mga magulang, ay sinisingil ko sa kanilang mga, so nagkasala po ating mga magulang at ating mga ninudal, ito po yung kanila itinuro sa atin. At sinang magbabayad? Tayo, yung generation natin ngayon, sa ating sisingilin yan, o sa ating mga magiging anak, kapag hindi po tayo nagbago. Na po, wala na tayo sa mundo, pero mga anak natin ay nagdudusa pa. Kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak. Sabi hanggang sa ikatlo at ikaapat, ibig sabihin, hanggang sa kahuli-huli ang generation, na po. Ngunit, sabi niya, ngunit, ipinadarama ko naman ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. See? Ito po naman ay ang favor ng Lord po, ibinibigay naman po sa mga sumusunod. Kung narinig po ngayon ito at nakita mo katotohanan, no? Kung ano yung dapat at hindi dapat natin gawin, sumunod po tayo. Na po, huwag mong gawin ang sumamba sa Diyos-Diyosan. At kapag naintindihan mo po ang mensahe ngayon, ay dapat na mag-desire ka sa puso mo na ibig mong makasunod. Ang ibig sabihin, ano sabi rito? Di po, sabi rito, ipadarama ko, ang sabi ng Diyos, ang aking pag-ibig. No po, sa libu-libong salinlahi, generation to generation po, no? Anak natin, kaapo-apuhan natin, anak ng apo natin, kaduluduluhan po, no? Ay bibigyan ng favor, na po, sa buhay, na po, ang mga umiibig sa Kanya, no? At tumutupad sa Kanya mga salita. Amen. Kaya nga mga kapatid, manalangin po tayo. Una muna sa mga ibig tumanggap, na after marinig ito, pagsisihan natin ang ating mga maling paniniwala, panampalataya, dahil hindi naman po natin sinasadya, na po, ngayon nariyan yung katotohanan, tayo po ay sumunod po, no, sa ninanais ng Ama na tayo sumamba sa Espiritu at katotohanan. Itakwil natin ang mga rebulto na yan, no po. At sa mga Kristiyano naman na hindi talaga nakikipag-compromise pa, baka may natago pa tayong rebulto dyan, na paminsan-minsan sumusunod pa rin tayo sa mga tradisyon, humirin po tayo ng tawad sa tayo ay tulungan na, because we are weak na po. Tao tayo, may kahinaan po tayo, pero sabi nga kapag tayo total surrender sa Panginoon, wala pong mahirap gawin para sa Diyos. Sapagkat siya po mismo ang tutulong at gagawa ng paraan upang tayo makasunod sa Kanya. Para po itong panalangin muna natin sa mga gustong sumunod na po, na hindi pa nakakasunod. Sundan po inyo aking panalangin po ng pagtanggap sa katotohanan na po sa ating Panginoon. Sundan po ninyo aking sinasabi, ulitin po ninyo. Panginoon, maraming salamat po sa umaga na ito. Salamat po sa mga salita na nahayag sa mensahe na ito. Naniniwala po ako na ito ang katotohanan na ikaw, ang Diyos na buhay, ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa mga kasalanan ko, mula pa noon hanggang ngayon, sa lahat ng mga mali na nasabi, nagawa, at naisip ko. Patawad, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo na hindi mabuti, sa mga kakulangan ko, maging sa aking pamilya, sa aking sarili. Dahil tinatanggap ko po na ako ay nagkamali. Nawa po, Panginoon Jesus, ang iyong banal
at makapangyarihang dugo ang maging paglilinis sa aking karumihan. Patawarin mo ako, Jesus. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo sa aking espiritu at sa lahat ng gawa ng aking laman. Binubuksan ko ang aking isip, puso, at pinapapasok kita sa aking buhay. Mula sa oras na ito, ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Ikaw na po ang manguna sa aking buhay. Turuan mo ako ng mga dapat kong maunawaan. Sa iyong mga salita, gabayan ako ng iyong banal na espiritu. Mula sa oras na ito, inaangkin kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa kapatawaran. Sa pangalan mo, Jesus. Amen at amen. Amen. Maraming salamat po, Panginoon. Hayaan mo, kapatid, na ako naman ang manalangin para sa iyo. Ako na lamang manalangin, pagpipray kita. Panginoon, salamat po sa pagkakataon pinagkaloob po sa amin, O Diyos, na maipahayag po iyong salita. Wala pong ibang maparangalan kundi ikaw lamang. Salamat, Panginoon, na ginamit po iyong lingkod, O Diyos, upang maipahayag ko ang mga salita kaligtasan. Sino man ang nakinig, bigyan mo siya ng pangunawa, Panginoon, spiritual na pag-unawa, Panginoon. At tulungan mo po sila, Panginoon, na sa kanilang kahinaan, Panginoon, bagamat ibig nilang sumunod at magbago, ngunit nahirapan. Alam ko po, Panginoon, na ng iyong kalakasan, Panginoon, ang kikilos para sa kanila. Patuloy, Panginoon, nagabayan mo po ang mga kapatid na ito, Panginoon. Pagpalain mo siya, Panginoon, at ilid mo siya sa mga tao, Panginoon, mga lingkod mo, Panginoon, na makakapagturo sa kanya, Panginoon, ng pag-aaral ng salita mo at pagsuko, Panginoon, at paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ilayo mo sa lahat ng kapahamakan. Pagpalain mo siya, proteksyonan mo siya, Panginoon, at kanyang buong sambahayan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran at sa paglilinis, Panginoon, at mula sa oras na ito, ikaw na nga po ang maghari sa kanyang buhay. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay binabalik namin sa iyo ang pasasalamat at tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan mo, Jesus. Amen at amen. Ito po ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat po. To God be the glory. Amen and amen. Purihin ng Diyos.